Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go! Gigil, no? Nagwawar on drugs si Pangulong Duterte. Habang nagwawar on drugs at epektibo yung pagwawar on drugs ni Pangulong Duterte noon, ano po binabanat ng media? Akala ba namin 6 months lang, wala ng droga? Bakit may droga pa rin? Putang dami pong napatahimik na lugar nung panahon ni Pangulong Duterte. Akala ko ba mag-jet ski ka? Asan yung jet ski mo? Yung maliliit na bagay na ganun, tandang-tanda nila. Pero ito pong mga malalaki, kayong media, kailan nyo huling sinita sa 20 pesos? Wala akong nakitang media na naninita sa 1 million per month, per year na pabahay. Nasaan kayo media? Nasaan na yung mga dilawan at kakamping? Na sinisitan nyo ng jet ski si Pangulong Duterte, sinisitan nyo 6 months, kahit na 6 na taon. Kahit 6 na taon na nag-war on drugs si Pangulong Duterte, ang sinisitan nyo pa rin. 6 months. Kala ko ba 6 months? Wala nang droga. May droga pa rin. Hindi dagtagumpay. Utot nyo. Hindi lang po media eh. Pati itong dilawan at kakampi. Makikita po ninyo yung kampi-kampi. Pag inayawan nila. Tambi. Biro mo nananawagan. Dear kakampings, supportahan nyo kami laban sa mga Duterte. Nananawagan yung BBM supporter ba tawag diyan, no? Maghapon sa Twitter eh. Okay. Oh, true. Pati yung pagbabayad nila ng utang. Binanatan nga sila ni Magno. Mas malaki na utang natin ngayon kaysa utang ni Duterte. Buti sana kung malulutas niyan yung mga problema natin. Ano po mga kinakarap natin problema ngayon? Presyo ng bilihin. No? Oh, na-extend lang po ng 1 buwan. January 31, 30. May 31 ba? Katapusan ng January. Lahat po ng mga jeepney. Ang laki po pala na, yung 70% pala, buong Pilipinas yun. Pero sa Metro Manila, kukunti pa lang po yung nagpaparegister dyan sa mga co-op na yan. Malaki pong magiging problema ng, instead na lutasin yan, ayan, himudpet si Duterte. Oh, si Sara Duterte, binati niya yung Happy New Year yung mga Pilipino in check. Grabe, no? Grabe po. Okay. Balikan po natin. Ano pa ba? Ito pa isa. Ito naman kakamping. Sabay-sabay sila. Akala ko oposisyon kayo, kakamping at mga dilawan. Akala ko kayong oposisyon. Bakit ang binibiran nyo si Duterte? Hindi po si Marcos. Nagtataka ako sa oposisyon na ngayon eh. Ang binibira si Duterte. Hindi nyo ba napunan na tahimik din si Risa Ontiveros? Si Risa Ontiveros nung araw, hindi lang, meron lang maganap na nabalian lang yung, ngayon, dehin Boki Kirin. Ang binabanatan ni Trillanes si Duterte. Ang binabanatan ni Dilima si Duterte. Ang binabanatan ni tahimik si Ontiveros. Teka, kataka-taka. Yung mamadadaldal na tagabira sa administrasyon, si Duterte, hindi na po nakaupo si Duterte. Diplomatically, the Philippines enjoys a better reputation abroad. What with the absence of extrajudicial? Ayan po, sabi release of Senator Laila de Lima. Diplomatically daw, Philippines enjoy a better reputation abroad. Naniniwala kayo mga taga-abroad? Ngayon daw may magandang reputasyon ng Pilipinas. Hindi ba nung panahon ni Duterte may maganda tayong reputasyon sa mga dayuhan? Kailan bumilib ang mga dayuhan sa Pilipinas? Nung panahon po ni Duterte, hindi po ngayong panahon. Huwag nyo kaming bulahin, huwag kami. Okay, ito pa po isa. Akala mo kampanya eh. Alam nyo, nagtataka ako sa mga supporter ni BBM. Kampanya ba ngayon? Hindi naman kampanya ngayon eh. Ito po, tignan. Nice try, Tumampiyaya. Nag-react siya sa best president. Talaga naman sa atin, best president si Tatay Digong. Na? If you think Rodrigo Duterte is best president of the Philippines, think again, President Ferdinand E. Marcos Sr., by far the best and most beloved president, Ferdinand Apolacay
A. Marcos Sr. is the most, etc., etc. Haba, no? Bakit nyo po kinukumpit? May election po ba? Huhukayin nyo po ba yung patay? Pagpalagay na natin na tama kayo ng best president si Pangulong Marcos Sr. Ano po sense niyan sa... Sino po ba nakaupo ngayon? Kapangalan lang po eh. Hindi po nakakahawa. Pangalan lang po yung napapamana. Hindi po yung galing. Kung best president man yan, pagpalagay nyo na, ano po connection yan ngayon? Ang sinusuportahan nyo yung si BBM ngayon eh. Pag sinabi nyo bang best president yung tatay niya, magkakaroon po ng 20 pesos na bigas, wag na po tayong lumayo. Doon na lang po sa mga sinasabi niya. Pag sinabi nyo po ba na best president yung tatay, magkakaroon tayo ng 1 million na pabahay? Ito mga ano to hindi po sa atin to, sa kanila po to. Sukatin po natin sila sa mga sinabi nila. Hindi po dun sa nagbayad ng utang. Grabe yun po ang pinaka-worst na ipagmamalaki nyo. Lahat naman ng presidente, nag-research na ba? Yung, kunwari, nagtatanong sa akin na sigurado ka ba na nagbayad ng utang si Duterte? Na-research nyo ba? Okay. Ito po ang nakakatawa. Si Piloso Potasio. Kakamping pala to at dilawan. Nakala ko kasi BBM to eh. Sabi niya, medyo naguguluhan ako. Bakit nga ba nagbabangayan ang demonyo ng Davao at magnanakaw ng Norte? Nakikita niyo po yung dilawan, mukhang bumibira na uli yung mga dilawan. Alam niyo, ako, naguguluhan din kami sa inyo. Buhay pa pala kayong mga dilawan at kakamping. Hindi ba pangarap niyo yan? Ito, real talk ha. Hindi ba pangarap niyo na magkabiyak, mabuwag yung unit team? Ngayong malapit na po sa katuparan. Hindi po, si Cositeng po ang may-ari, hindi po siya yung coach. Siya po yung may-ari. Babae po ito eh. Siya po yung may-ari ng team ng yung PBA. Okay. Ulitin ko yung tanong ha. Hindi po ba kayong mga kakamping at dilawan ang tanging pangarap na gusto ninyo mabuwag yung unit team dahil hindi nyo kayang talunin eh. Unit team eh. Ngayong natutupad na yung pangarap nyo. May nahita ba kayo sa pagkabuwag ng unit team? Wala po kasi napakatigas ng ulo nyo eh. Mahihina ang kukote ng dilawan at kakamping. Bakit? Kung nabuwag, automatic ba nasisikat si Lenny? Si Lenny pa rin kasi ang leader nyo eh. Hindi nyo napasikat yung leader nyo. Hindi kayo nakaabang. Ibig sabihin, mabuwag man yung unit team, isa pa rin sa kanila uupo. Isa pa rin mula sa pamilya Marcos Duterte at mula sa Marcos Romualdez at mula sa Duterte ang uupo. Ano yung papel ng dilawan at kakamping? Taganood pa rin kayo. Taganood kayo ngayon, natutuwa kayo na nagsasabong, no? Ang nakakatawa, ang realization ng mga Pilipino, ang nag-aaway yung unit team, Marcos versus Duterte. Huwag na tayo mag-anuhan. Huwag na nating palabukan. Yun naman talaga eh. Kulang na lang dyan, di ba? Kulang na lang dyan na, anong tawag dyan? Kulang na lang formal na deklarasyon na biyak na yung unit team. Pero, ayan na yan eh. Nag-aaway yung unit team, mabibiyak na yung unit team, pero ang nalusaw, yung kakamping at dilawan. Na-realize po ng mga Pilipino, oo nga no, kahit pala mag-away yung unit team, wala na rin naman yung dilawan at kakamping. Naging tagapanood na lang po sila. Okay. Balikan po natin. Alam po ninyo, tatlong pinaka-popular ngayon na mga, yung humahakot talaga ng mga viewers. Si Sas Rogando, si Maharlika, at saka to si RJ Nieto, si Thinking Pinoy. Matatalino po sila. Matalino po si Sas at si Thinking Pinoy, di ba? Si Maharlika, iba yung talino ni Maharlika eh. Parang ano siya eh, parang streetwise si Maharlika. Etong mga to parang pwede rin namang matalino talaga si Maharlika sa kahit nasaan. Kaya lang hindi niya lang pinahalata. Kasi hindi naman lalaki yan ng walang utak eh. Di ba? Hindi po sila magiging popular na walang utak eh. Pwera na lang kung ang ginagawa nila, kumakain ng mga kung ano-ano, katulad ni Boy Tapang. Okay. Alam niyo po, eto pong labanan ni Thinking Pinoy ni Sas, katulad po ngayon, nagsasagutan sila. Ang tendency po nating mga Pilipino, abangan, di ba? Mag-real talk tayo. Kahit po tayong mga mahilig sa politika, mahilig pa rin tayo sa mga chismis eh. Usually, may nagpuna nga kanina. Akala ko ba, alam ko, Bads, parang nangingiwi ka pa pag yan ang usapin si Thinking Pinoy, si Sas Rogando, parang nawawala pa yung hulog ng pagmumukha mo. Kasi nire-relegate natin sila, mas more sila sa chismis. Ito po kasi yung pangyayari. Magtotohanan po tayo, tapos sama pa po yung pulburon, di ba, ni Maharlika.
Magtotohanan po tayo. Before po nilabas ni Maharlika yung pulburon, before po salita-salita to si TP, ay si Sas tsaka si TP. Oo, matatalino po sila, no? Wala po akong sinasabi na hindi sila matalino. Mamaya po. Doon po ako papunta eh. Hayaan niyo muna ako mag-take off. Okay. Makinig lang po kayo at hindi niyo pa tinitiyak ko sa inyo, hindi niyo pa 'to naririnig sa iba. Alam niyo po ba yung usapan natin, di ba? Nag-rally na tayo. Tapos ano po yung tinatanong niyo sa akin noon? Boss Buds, ito real talk ha. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.